kalakasan upang sa araw na ito, tayo po'y makapagbalik ng mataas na papuri at pagsamba sa Kanya. Magsisimula na po ang ating pananambahan. I would like to give some reminders sa bawat isa na while ongoing po ang ating worship service, we should refrain from talking sa ating mga katabi, but we should focus sa ating Panginoon at sa ating gawain. Also, those who have gadgets like tablets or cellphone, i-silent mode po natin upang hindi mag-feedback sa ating sound system at hindi rin po makagambala habang kung sakaling tayo nananalangin o nakikinig ng mensahe. Sa mga bata po, we know na hindi yan maiwasan. So, ibabaan lang po natin yung volume. Lahat po ba ay naririto na, mga kapatid? Wala na po sa mga kwarto. Sige po. So, habang tumutugtog po ang isang instrumental from our organist, I would like to invite everyone to bow their heads and pray and ask the Lord to prepare our hearts and minds as we worship Him in spirit and in truth. Tayo pong lahat ay tumayo as we give reverence sa salita ng Panginoon. Oh, wala. For our call to worship, let me read to you the book of Psalms 100. At ganito po ang sinasabi. Sumigaw kayo na may kagalakan sa Panginoon, lahat ng mga lupain. Maglingkod kayo sa Panginoon na may kagalakan, magsilapit kayo sa Kanyang harapan na may awitan. Kilalanin ninyo na ang Panginoon ay Diyos. Siya ang lumalang sa atin at tayo'y Kanya. Tayo'y Kanyang bayan at mga tupa ng Kanyang pastulan. Magsipasok kayo sa Kanyang mga pintuan na may pagpapasalamat at sa Kanyang mga bulwagan na may pagpupuri. Magpasalamat kayo sa Kanya at purihin ninyo ang pangalan niya. Sapagkat ang Panginoon ay mabuti, ang Kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman, at ang Kanyang katapatan ay sa lahat ng salinlahi. Purihin ng Diyos sa Kanyang mga salita, tayo po ay manalangin. Aming Ama na nasa langit, pinupuri at pinapasalamatan ka namin sapagkat gaya ng aming natunghayan sa inyong salita, Ikaw o Diyos ay tapat kailanman. Salamat Panginoon sa isang linggo na kung saan kami inyong iningatan at ipinaranas mo yung dakilang pag-ibig at pagpapala sa bawat isa sa amin. Kaya nga po kami naririto nakatayo sa inyong harapan, itinataas at pinupuri ang iyong banal at dakilang pangalan. Ang aming puso ay nag-uumapaw sa pasasalamat sapagkat ito ay karapat-dapat na ibalik at ibigay sa inyo. Sa
Sa mga nagdaang araw, kami po ay nagkasala, Panginoon. At kami po ay humihingi ng kapatawaran. Linisin niyo po ang aming mga puso ng banal na dugo ng Panginoong Yesus. Yamang kayo ay nakatingin dito. Anumang karumihan, Panginoon, ay aming inihingi ng tawad sa iyo. Ihanda niyo po kami, Panginoon, sa pagsamba. Anumang alalahanin na mayroon kami, we are casting all of them, Panginoon, sa iyo. Sa anumang part ng aming worship service ngayong umaga, we pray na gamitin mo ito, O Diyos, upang ikaw ay maluwalhati at kami naman ay mapagpala. May mga kapatiran kami na hindi namin kasama ngayon, ngunit maaaring kasama namin sa live streaming. We are also praying for them, Lord, that you will bless them as you bless us, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa, reciter, song leader, ang magkakaloob ng mensahe, ang nangangasiwa sa technical, maging ang mga manunugtog, Panginoon. Sa inyo po namin ibinabalik lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po'y makakaupo saglit. Ngayon po, tayo magpuri sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-awit ng mga himno sa pamumuna po ng ating kapatid, ang Brother Bell. Magandang umaga po ulit. Patuloy po natin itaas at dakilain ang pangalan ng Panginoon. Inaanyayahan ko po na kayo po tumayong lahat. At awitin po natin, Oh, hail the power of Jesus' name. Let angels prostrate all, bring forth the royal diadem and crowning Lord of all. Bring forth the royal diadem and crowning Lord of all. Joseph, seed of Israel's race, he ransomed from the fall. Hail him who saves you by his grace, and crown him Lord of all. Hail him who saves you by his grace, and crown him Lord of all. Let every kindred, every tribe of this terrestrial born, to him all majesty ascribe, and crown him Lord of all. To him all majesty ascribe, and crown him Lord of all. On that great yonder sacred throne, we at his feet may fall. We'll join the everlasting song and crown him Lord of all. We'll join the everlasting song and crown him Lord of all. Minsan pa, tayo po'y patuloy na umawit. Awitin po natin, To God be the glory. To God be the glory, great
He has done. So lovely the world that He gave us His Son. His life an atonement for sin, and open the light in that all may go in. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. Come to the Father, to Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Perfect redemption, the purchase of blood, to every believer, the promise of God. The vilest offender who truly believes, that moment from Jesus the pardon receives. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Come to the Father, to Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Great things He hath taught us, great things He hath done, and great our rejoicing through Jesus the Son. But newer and higher and greater will be our wonder, our transport, when Jesus receives. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Come to the Father, to Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Amen. Manatili po tayong nakatayo at tawagin po si Pastor Joshua para po sa ating pastoral prayer. Mamaya po message, ikot kami. Tayo po ay sama-samang manalangin. Aming Amang Diyos na maibigin, aming Ama na siyang palaging nakatunhay at nakakaalam ng sitwasyon na aming kinaroroonan. Diyos na siyang makapangyarihan, na kailanman ay hindi nagkukulang ang katapatan sa amin. Kami po na iyong mga anak, sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, kami ay lumalapit sa trono ng iyong biyaya. Buong kumpiyansang dumudulog ng may pagpapakumbaba. Dahil alam namin, O Diyos, na ang aming mga panalangin ay siguradong iyong pinakikinggan. Hindi dahil sa kami karapat-dapat dumulog sa iyo, kundi dahil ang aming Panginoong Jesus ay tapat na namamagitan sa amin at sa iyo. O kaya sa oras na ito, O Diyos, sa aming paglapit ay nais po namin idulog sa iyo ang aming mga hinaing na may kaugnayan sa pagpapalaganap ng iyong kaharian. Sa oras na ito, O Diyos, ay inaalala namin ang mga susunod na henerasyon sa amin. Ang mga bata at kabataan, sila man, O Diyos, ay kabilang na sa isang miyembrong pamilya o sa isang iglesia Kristiyano o hindi pa, O Diyos. Kami humihiling, O Diyos, na sa oras na ito, kahit na sa kanilang murang edad, ay ihanda mo po sila, O Diyos. At kung paano kami ay naabot ng iyong salita, ng mensahe ng kaligtasan sa pamamagitan ng iyong anak na Jesus, kami humihiling ng gayon ding pangyayari sa kanilang buhay. Na sila rin, O Diyos, ay maabot ng iyong salita. At ihanda mo, Panginoon, ang kanilang kaisipan, maging ang kanilang puso, sa pagtanggap ng mensahe patungkol sa pagpapalaganap ng iyong kaharian, patungkol sa kaligtasan ipinrovide ng iyong anak na si Jesus. Dalangin namin ito, O Diyos, na sila, Panginoon, ay maging positibo sa pagtanggap nito. At sa gayong kapamaraanan, O Diyos, kami makaaasa na tunay ngang mayroong mas magandang kinabukasang maghihintay sa amin.
kung ngayon pa lamang ay ihahanda mo na ang susunod na henerasyon sa amin. Tunay na tanging pagkatakot sa iyo at tamang relasyon sa iyo sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus ang natatanging kapamaraanan upang kami, O Diyos, ay magkaroon ng mas maayos na kinabukasan, magkaroon ng mas maayos na environment na gagalawan sa hinaharap. Hindi po kami nawawala ng pag-asa kahit na seemingly ang aming pong kapaligiran ay unti-unting nilalamon ng korupsyon, unti-unting lumalaganap ang kawalan ng katarungan. Ngunit kami, O Diyos, na iyong mga anak, alang-alang sa iyong anak na si Jesus, kami ay lumalapit at humihiling na ang mga susunod na henerasyon sa amin ay ilapit mo sa iyo. Lagyan mo ng takot sa kanilang puso na gumawa ng mga bagay na hindi naayon sa iyong kalooban. Ito po ay aming humihiling alang-alang sa iyong anak na si Jesus para sa iyong kapurihan at para sa aming ikabubuti. Gayun din, O Diyos, sa oras na ito, inaalala namin ang aming mga kapatid na hindi po namin kasama ngayon. O maaari kasama namin ngayon, ngunit mayroong mga karamdamang iniinda. Panginoon, maging ang aming mga mahal sa buhay ay inaalala namin sa kanilang mga pisikal na karamdaman. Kami humihiling na iunat mo po ang iyong mapagpagaling na kamay upang maranasan namin ang pisikal na kagaling ang aming hinihiling. At sa ganitong kapamaraanan, O Diyos, nawa ay kasangkapanin mo itong kagalingang iyong ipagkakaloob upang ang aming mga puso ay lalo pang magumapaw sa pagpupuri at pagpapasalamat sa iyo. Patuloy mo iparanas sa amin ang iyong katapatan, ang iyong kabutihan, ang iyong kagalingan, O Diyos. Ngunit higit sa kagalingang pisikal, kami humihiling, O Diyos, na ang aming mga espiritual na karamdaman ay iyong pong bigyan ng lunas. Ang aming mga buhay mananampalataya, O Diyos, na maaaring nanghihina o nanlulupaypay, ay ikaw, Panginoon, ang magkaloob ng kalakasan. Ikaw, Panginoon, ang magkaloob sa amin ng revival, O Diyos. Muli mong pag-initin, muli mong pag-apuyin ang aming unang pag-ibig sa iyo. Ibalik mo, Panginoon, sa aming puso ang init sa paglilingkod, ang init sa pagsamba, ang init sa pagsunod sa iyong kalooban, ang kaseryosohan, O Diyos, sa pagsunod sa iyong mga kautusan. Hindi para kami maligtas, kundi dahil sa kami ay iyo na ang iniligtas. O kaya hinihiling namin na kami mamuhay ng naayon sa kaligtasang aming natanggap. Hinihiling namin ang pisikal na karamdaman, ngunit pisikal na kagalingan, ngunit higit sa bagay na ito ay ang kagalingang espiritual na tanging ikaw lamang ang magkakaloob sa amin. Panginoon, sa aming kahilingan na kalakasan, pisikal man o espiritual, turuan mo kami, O Diyos, na maghintay sa iyong katugunan. Gawin mo kaming matiyaga. Gawin mo kaming huwag mainipin. Sapagkat sigurado, O Diyos, na balang araw, O Diyos, sooner or later, ay makakamit namin ang kagalingang ito sa iyong natatanging kapamaraanan. Gayun din, O Diyos, sa oras na ito, patuloy namin inaalala ang mga leader na aming kinikilala sa gobyerno, sa iba't ibang ahensya nito, maging sa mga paaralan, sa mga kumpanya na aming pinagtatrabahuhan, sa iglesia na aming kinaroroonan, at sa bawat iglesia, O Diyos, na sumusunod ayon sa iyong salita. Maging sa bawat tahanan, O Diyos, ang mga magulang, ang lahat ng leader na ito, O Diyos, ay aming inilalapit sa iyo, na ikaw ang maglagay ng takot sa kanilang puso. Ikaw, Panginoon, ang maglagay sa kanilang isipan ng natatanging paraan ng pamumuno, isang matuwid na paraan ng pamamahala. Huwag nawang mamuno ang bawat leader na ito ng para lamang sa sariling kapakanan, kundi sila ay mamuno sa kapamaraan ng sila ay naglilingkod upang makinabang ang kanilang nasasakupan. At sa ganitong kapamaraanan ay mabigyan ka ng kaluwalhatian. Ikaw rin, O Diyos, ang magbigay ng katatagan sa aming mga leader na namumuhay at namumuno ayon sa iyong kagustuhan. Huwag mo hayaan na ang mga leader na ito ay mahawa sa korupsyon na bumabalot sa aming lipunan. Pagkos, O Diyos, ay gamitin mo ang bawat isang leader na ito na may takot sa iyo para lumaganap ang matuwid na pamamahala. Maging contagious ang paraan ng kanilang pamamahala. Hindi sila ang mahawa, bagkus sila ang makahawa
sa bawat tao na kanilang makakasalamuha at maisip at maisapuso ng bawat isa na posibleng magkaroon ng matuwid na pamamahala kung ang bawat leader ay magkakaroon ng banal na takot sa iyo. At naniniwala kami, O Diyos, na mangyayari lamang ito kung ang iyong anak na si Jesus ay pagsusukuan nila ng kanilang buhay at kanilang tatanggapin hindi lamang bilang tagapagligtas, kundi bilang Panginoon. Kung kanila pong i-acknowledge ang Lordship ng iyong anak na si Jesus, kung kaya ito po ang aming panalangin, alang-alang sa aming ginagalawang environment, alang-alang sa aming bayan, alang-alang sa bawat isa, mananampalataya man o hindi, alang-alang sa bawat mamamayang Pilipino. Kami humihiling na magkaroon ng matuwid na pamamahala sa pamamagitan ng bawat leader na iyong niloob na maupo sa kanilang mga pwesto. Panginoon, gayon din sa oras na ito, kami patuloy na lumalapit sa iyo at yamang kami naligtas sa pamamagitan ng katotohanan na naipahayag sa amin. Kami po ay mayroong natatanging pag-ibig sa katotohanan. Gamitin mo po ang aming mga buhay upang itong aming pag-ibig sa katotohanan ay matranslate sa aming pag-ibig sa mga tao sa aming kapaligiran. At itong katotohanan na aming tinanggap sa iyo ay aming maibahagi sa iba't ibang kapamaraanan. Kung hindi man sa pagsasalita ay sa paraan ng aming pamumuhay, sa paraan ng aming pagsunod sa iyo. Na makita nila, O Diyos, na tunay ang mayroong kaibahan ang mga mananampalataya at di mananampalataya. At sa kanilang pagkakita ng kaibahan na ito, nawa ay magkaroon ito o magdulot sa kanila ng curiosity na kung ano bang mayroon sa mga Kristiyanong tagasunod ng iyong anak na si Jesus. At sa gayon, Panginoon, kami humihiling na unti-unti ay kami ay magsilbing mga signposts na magtuturo pataas sa iyo na maaari nilang lapitan, maaari din nilang paglingkuran, maaari nilang pagsukuan ng kanilang buhay. Hindi lamang ito, O Diyos, ang aming hinihiling na ang katotohanan patungkol sa kaligtasan ay aming maibahagi, kundi gawin mo kaming mapanuri, O Diyos, sa anumang pahayag na aming nasasagap sa iba't ibang kapamaraanan, sa social media, sa dyaryo, sa kaswal na pag-uusap, sa telebisyon, o sa bawat pagtuturong ginagawa sa iba't ibang lugar, sa eskwelahan o sa kumpanyang aming pinagtatrabahuhan. Anumang uri ng pagpapahayag, O Diyos, na aming nasasagap ay hinihiling namin na kami ay gawin mong mapanuri at tanging katotohanan lamang ang aming tanggapin at tanging katotohanan din lamang po ang aming ipasa at palaganapin. Yamang kami naligtas sa pamamagitan ng katotohanan na naipahayag sa amin. Panginoon, maaaring kami ay maraming kahilingan na hindi na po nasambit ng aming mga labi. Ikaw ang nakakakita ng sitwasyon ng aming mga buhay, ng aming pangailangan, ng suliranin na aming kinakaharap, ng bawat pagsubok na aming pinapasa na alam naming niloloob mo na aming pagdaanan. Hinihiling namin, O Diyos, na patuloy mo kami samahan at pagpalain, i-provide lahat ng aming pangailangan. Ngunit higit sa aming kahilingang ito, O Diyos, dalangin namin sa oras na ito, ikasangkapanin mo ang aming mga buhay. Kasangkapanin mo ang lahat-lahat sa amin. Anumang mayroon kami, anumang aming kakayahan, saan mo man kami dalhin, anumang sitwasyon na aming kinaroroonan, gamitin mo kami, O Diyos, hindi lamang para sa aming sariling kapakanan, kundi para sa iyong ikaluluwalhati, para sa ikatataas ng iyong dakilang pangalan, para sa ikalalaganap ng iyong kaharian. Hindi lamang sa aming ikabubuti, kundi para sa iyo ikasasamba at ikaluluwalhati. Ito po ang aming samot, dalangin na may pagpupuri at pagpapasalamat sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat, Pastor Phil Joshua Cruz, for leading us in pastoral prayer. Tayo po yung mga kaupo na. Ngayon po umaga, we're so blessed. Since Friday night, we've been hearing speakers from our beloved pastors in Hesed Mission Community Baptist Church. So, first night ay ang Pastor Joshua, right? And then, hapon naman po ay ang Pastor Pio Marquez. So this morning, we'll be hearing a message with the topic, Flourishing in Service, from our beloved pastor, none other than Pastor
Ed Balian, our DOT chair and administrative pastor. But before that, let us all be blessed by the message of the song, a song offering to be rendered by the Hesed Choir. Nakakonect na po to, Baba? Baba, nakakonect na po to? Okay na po to? Play ka na ng video. Gano'n na lang sila, oh. Sa harap ng projector sila. Yung lipat na lang sila sa harap ng projector. Values yung value. Sa harap ng projector nila. Teng, Guide mo sila. Harap na lang sila ng projector. Diyan na lang, oh. Oh, yan. Takpang pa yung projector nila. Kasi pagka ng projector, magugulo yung setup nila. Pa-U-shape. U-shape. Ayun, dyan, oh. Sa may ano. Teng. Ito may riser naman. Ayun, pa. Ingat lang. Ingat na kayo na huwag mahulog. O yung iba sa riser na lang. Binasan ko sa riser. Yan. Dapat ka lang lalagay sa mga ganyan. Ano sa speaker, oh? Sila dun, oh. Nagsiksikan sila dito sa lente. Kita ba sila lahat? Sige, sa daanan pa. Glory
projector. Marami pong salamat sa ating Hisid Choir sa napagandang boses na kanilang inaawit para sa Panginoon. Good morning po ang lahat. Kumusta po ba tayo? Nakapagpahinga ba kagabi? Amen. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil binigyan tayo ng mga gifted na speaker simula pa nung Friday hanggang kagabi, at ito yung huling araw ng ating family camp sa umagang ito. Pero bago ang lahat, ay nanyayahan ko na tayo tumayo at atin pong buksan ang ating Biblia sa libro ng 2 Corinthians chapter 5 verses 14 to 15. Ang aking pong ginagamit ngayon sa naka-plus sa ating projector ay nagmula sa New Living Translation. 2 Corinthians chapter 5 verses 14 to 15. Either way, Christ's love controls us. Since we believe that Christ died for all, we also believe that we have all died for our old life. He died for everyone so that those who receive His new life will no longer live for themselves. Instead, they will live for Christ, who died and was raised for them. Tayo na lang. Kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa umagang ito. Nasa iyong habag at biyaya ay dinako mo kami sa lugar na ito upang sama-samang mag-aral ng iyong dakilang salita. Bagamat hindi po kami karapat-dapat dahil po sa kasalanan na aming nagawa. Ngunit sa iyong malawak na biyaya, binigyan mo po kami ng pagkakataon upang sama-sama naming pagbulay-bulayan sa pagtuturo at patnubay ng iyong banal na Espiritu. Nawa o Diyos, ng iyong salita sa umagang ito na aming pagbulay-bulayan ay hindi lamang ito matutunan namin, kundi bilang isang buhay na salita na siyang magkontrol at manguna sa amin upang sa ganon, anuman ang aming gagawin, walang ibang madakila kundi ang iyong banal na pangalan. Maging ako, Panginoon, sa lahat sa kalaman, hindi karapat-dapat. At sa magitan ng iyong biyaya at habag at pananampalataya sa iyong buktong na anak, ay binigyan mo ng pagkakataon upang magiging instrumento. Itago mo po ako sa pulpitong ito at hayaan na po na ikaw po ang siyang patuloy na manguna sa aming kalagitnaan. Ito po aming hiling sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen at amen. Makapo na po ang lahat. Ang ating pong tema sa taong ito is about falling, forgiveness, and flourishing. Sa Tagalog pa, ang pagkabagsak, tama ba? Ang pagkahulog, ang pagpatawad, at ang paglago. Nung nag-usap-usap kaming mga pastor, ang unang sabi ko sa kanila, si Pastor Pio ang mag-speak sa last Sunday. Dahil napansin ko kasi yung last topic ay ang paglago. So, mahirap naman kung ako ang mag-speak sa paglago na mismo ang speaker ay hindi lumago sa pisikal na katayuan. So, ako po ay nagpapasalamat dahil ang ating family committee ay nakapag-isip sa ganitong tema.
At well, in fact, napakagandang tema. Sa pag-aaral po ng biblical theology, kung titingnan po natin ang kabuuang Biblia from Genesis chapter 1 and Genesis chapter 3, and then sa Revelation chapter 20 hanggang Revelation 22, makita natin yung pinaka-bookend ng lahat ng ito. At ni minsan, sa Genesis chapter 1 and chapter 2, ang layunin ng Diyos kung bakit nilalang niya ang tao ayon sa kanyang wangis ay upang lumago. Ni minsan wala sa kaisipan ng Diyos na ang bawat anak niya ay hindi lumago ang kanyang buhay. Ang nais ng Diyos ay mapaglingkuran natin siya. Hindi lamang sa paglilingkod na basta-basta, kundi isa sa pinakamataas na uri ng paglilingkod ay ang pagsamba. At in fact, kung naalala nyo, nung nagkaroon ng conversation ang ating Panginoong Hesus at ang Samaritan woman, ang pinag-usapan nila yung pagsamba at mayroong conversation sila at sumagot ang ating Panginoong Hesus sa kanya na the Father looking those who worship Him, who worship the Father in spirit and in truth. At yun yung layunin ng Diyos kung bakit nilalang niya ang tao. Ayon sa kanyang wangis, para paglingkuran ang Diyos na isang uri ng paglilingkod ng pagsamba sa magitan ng Espiritu at katotohanan. Ngunit, sa pagpaliwanag ng ating unang speaker, ang isa sa naging hadlang kung bakit hindi lumago at hindi nagampanan ang layunin ng Diyos sa atin, ang isang mataas na pagsamba dahil sa kasalanan. Ang tao ay nahulog mula sa disenyo ng Diyos ng paglingkod. At napakalawak at napakalalim yung resulta ng kanyang pagbagsak. Well, pa, kung basahin natin ang Genesis chapter 11. Kung naalala nyo, sa Tower of Babel, ang sabi ng tao, gumawa tayo ng tower na umabot sa langit. Kung gaano kataas ang kanilang ginagawa, ay ganun din kalalim ang binagsakan ng tower na kanilang ginawa. Nagkaroon ng confusion. Kaya yun yung dahilan kung bakit kahit anong gawin ng tao, walang paraan na siya'y lumago at magbigay ng mataas na papuri sa Diyos sa Espiritu at katotohanan. Ang kasalanan ito. Kaya in-explain sa atin ng Pastor Joshua at bago in-explain ang forgiveness, dinaanan ng ating Pastor Pio ang patungkol sa kasalanan. At nabanggit niya na ang kasalanan ay nagmula sa lingwahe ng Griego na hamartia. O sa pag-pronounce nito ay mayroong silent H, or marahil ako ay Bisaya, minsan hirap ako mag-pronounce. Hamartia o hamartia. To miss the mark. Ang salitang niyaon ay nagbigay ng malaking balakid na ako at ikaw ay hindi talaga lumago sa paglilingkod ng mataas na pagsamba sa ating Panginoon. Dahil sa lahat nating gagawin, marred by sin. The word hamartia, kung atin ang partihin, ay nagmula sa dalawang salita. Pag-iwalayin niyan, yung salitang A, ang ibig sabihin ay no or not. Yung salitang martia from the word metros, meaning share, part, member. Pagsamahin natin yan, no part, no share, not member. Sinayang natin ang pribilehiyo ng plano ng Diyos
na tayo'y maglingkod sa Kanya, sumamba sa Kanya ng mataas na uri na pagsamba, ni minsan hindi kayang ilarawan o ekspresar sa mga tao. Dahil nawala na tayo ng bahagi sa Kanya. At dahil doon, hindi kayang tingnan ng Diyos ang ating buhay. Kaya tayo'y sinipa mula sa presensya ng Diyos. Mga kapatid, habang ninamnam ko ang kasalanan ito, ako po'y puno ng panghihinayang, maging tayong lahat. Nandoon ka na sa perpektong buhay, puno ng biyaya at abad ng Diyos. Pero anong ginawa ng tao? Sinayang niya ang lahat ng mga pribilehiyong ito. Ganun pa man, napakabuti ng Diyos. Ayaw ng Diyos na manatili tayo sa putik ng kasalanan. Ayaw ng Diyos na manatili tayo malayo sa Kanyang presensya. Kaya kailangan mayroong mamatay para ikaw at ako ay maibalik sa disenyo ng paglago sa tunay na paglilingkod sa ating Panginoon sa Kristo. Kaya kahapon, diniscuss sa atin ng Pastor Pio ang forgiveness, ang kapatawaran. Well, in fact, during the time of Jesus Christ, ang unang kapahayagan, bagamat sa Genesis chapter 3, verse 15, nandoon na yung kapahayagan ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos at magitan ni Kristo. Ngunit, ito'y na-realize doon during the Pentecost. The message, the first message that heard ng lahat ng mga tao, ang gospel na ito. Ano ba yung mensahe ni Peter doon sa Pentecost? Kung basahin natin ang Acts chapter 2, verses 36 to 38, ang sabi doon ni Peter, let Israel know for certain that this God made this Jesus whom you crucified both Lord and Savior. Kaya yung lahat ng kapakinig, ang sabi nila, brothers, ano pong aming gagawin? Peter says, repent from your sin and turn to God. Be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of sin. Then you will receive the gift of the Holy Spirit. Marami pong na-confuse doon sa baptism. Sa panahon ngayon, minsan, akala nila ang baptism ay nakapagpatawad ng kasalanan. Take note, yung phrase na yon, be baptized in the name of Jesus for the forgiveness of sin. Sa pamagitan lamang ng ating Panginoong Jesucristo ang kapatawaran ng kasalanan. And the entire gospel during the time of the book of Acts, walang ibang mensahe na namumutawi sa bawat bibig ng mga anak ng Diyos, kundi ang pangalan ni Jesucristo para sa kapatawaran ng kasalanan. Kung nalala na si Peter, after sa Pentecost, napunta siya somewhere in Caesarea. Habang siya nanalangin, nagkataon na nanalangin din ang isa sa kilalang tao sa kanilang kapanahunan, isang centurion, isang Italian cohort, ang Cornelius. At in short, sa magitan ng vision, tinawag si Peter para ipangaral ang Ebanghelyo. Ano yung message? Kung basahin natin ang Acts chapter 10, verse 43, the same message that Peter preached during Pentecost at the same message that he preached sa pamilya ni Cornelius. Ang sabi doon, all the prophet testifies
about Him, about Christ. That whoever believe, receive the forgiveness of sin through His name. Sa magitan ni Kristo. The same message. And even during the time of the apostle, na sumulat sa Book of Corinto. Sa kanyang first missionary journey, sa Book of Acts, in chapter 13, verse 38, mabasa natin doon na kung ano ang mensahe ni Peter, ay ganun din ang mensahe ni Pablo, na let every people know for certain that this Christ, whom He crucified, and those who believe Him, receive the forgiveness of sin. Wow! Mga kapatid, walang ibang paraan para ang lalim at bigat ng kasalanan na ginawa natin ang ginawa lamang ni Kristo doon sa cross ng Calvary. At that message continues sa atin ngayon hanggang sa darating ng ating Panginoon. Wala na ibang mensahe ang pangalan ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya nga po, napahaba na po ata ako sa aking introduction. Sa bagay, 4 a.m. pa naman tayo. So tingnan natin ang ating text. Mag-focus lang tayo doon sa verse 15 sa 2 Corinto dahil ako po ay nasa flourishing na po ngayon. Mga kapatid, ang tekstong ito, ako ay naniniwala. Kagaya nung sinabi ng ating pastor kahapon, ng Pastor Pio, na ang komentary ng Romans 6:23 ay komentary ito sa Genesis 1 and 2. At ako po'y naniniwala, when Paul wrote this letter to the Church of Corinto, he's referring. Paul, when he says in verse 15, that He died for everyone, so that those who receive His new life will no longer live for themselves. The word, yung death na tinutukoy niya, probably is referring in Genesis chapter 2, verse 17. Ano bang sabi doon? But the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat. For in the day that you eat of it, you shall surely die. Wala ka ng bahagi. You are missing the mark. You forfeited all the blessing that God bestowed on us. But praise be to God that Christ died for all. But it is only effective to those who receive and believe in Him. At makita po yan sa ating statement of faith. Na kailangang magiging epektibo ito sa lahat na naniniwala. Kaya nga po, mayroon naman po akong dalawang bagay na ipahayag sa inyo na ikaw at ako, after nung ginawa ng ating Panginoon ang lahat. Kaya nung sinasabi niya, it is finished, hindi lang yun tinapos ang misyon na inatang ng Diyos sa Kanya, kundi ang lahat na nawala, na mayroon dapat tayo bago ang kasalanan, ay ibinalik mismo ng Diyos sa magitan ni Kristo. Kaya wala pong anak ng Diyos na hindi lumago. Amen po ba? Bakit kayo nag-isipan na hindi ako lumago? Na kung ito'y sinabi na ng Diyos, titilis tayo. It is finished. Binalik na, buong-buo, kumplito. Ang pribilehiyong nawala dahil sa ating mga kasalanan. Kaya nga po, dalawang bagay lamang po. Una, live a life in Christ. Pangalawa, live a life for Christ. So tandaan lang yung in Christ at saka for Christ. Excuse me. Ang isang
tao ay hindi po lumago sa kanyang paglilingkod as long as hindi muna siya lumago sa kanyang personal na buhay. Imposible pong lumago ang paglilingkod sa Panginoon kung mismo ang buhay natin ay hindi muna lumago personally. At ito yung sa buhay ni Apostol Pablo, he was the best example ng resulta ng kamatayan ni Kristo at nanampalataya sa Kanya. He completely restored the blessing na nawala sa Kanya sa pamagitan ng Kanyang pananampalataya. Kaya nga nasabi niya sa Book of Philippians chapter 3, 7 to 8, ipinakita niya anuman ang kanyang status, anuman ang kanyang heritage, all ng lahat ng yan ay hinentulad lang sa isang dam compared in knowing Christ. From persecutor, he became a great preacher. The best example ng kanyang buhay. Dahil sa kanyang pamumuhay kay Kristo. Tama ba? Mamuhay kay Kristo. Thank you, bro. May tubig ako. Thank you. Ang sabi sa 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. If anyone is in Christ. Ang sino man na kay Kristo, siya na ay bagong nilalang. Nung sinabi ni Pablo na those who receive his new life will no longer live for themselves. Sa lahat ng tumanggap sa Kanya ay hindi na siya namumuhay sa kanilang sarili, kundi namumuhay na kay Kristo. Yan sabi niya sa 17, if anyone is in Christ. Sa Ephesians chapter 2, verse 8 to 10. Usually, nakapokus lang tayo doon sa kaligtasan, sa biyaya ng Diyos. Pero ang pinakamalaga doon, yung verse 10, bagamat napakalaga ang lahat ng talata sa Biblia. Pero ang sabi doon, for by grace you have been saved through faith, and that's not of yourself, it is the gift of God, so that no one may boast. Sa verse 10, for you are God's workmanship, for you are God's masterpiece, created in Christ Jesus, to do good works that God prepared beforehand. Ganun ang disenyo ng Diyos sa atin, nung nilalang ang tao ayon sa kanyang buhay. Yung kabutihan na nag-usbong na ugat mula sa Diyos, hindi ugat mula sa atin nung tayo nagkasala niya. Kaya in-emphasize ng ating Pastor Joshua, kahit na ang ating magagandang gawain ay fall short pa rin sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang sabi sa Isaiah, like filthy rag. Pero salamat na sa pamagitan ni Kristo at nanatili kay Kristo bilang wonderful creation, masterpiece, ibinalik ng Diyos yung disenyo ng lahat na nilang ng ni Kristo sa magitan ng ating pananampalataya ay ibinalik yung mga gawang ito na disenyo pa bago nagkasala ang tao. Kaya walang ibang way. Ang paglago ay sa magitan lamang kay Kristo. Ang sabi doon sa John 15, di ba ang ganda ng ilustrasyon? Pag-usapan natin yung word na flourishing, sa Biblia ay lagi itong inilarawan ng isang puno. Sa John 15, makita natin doon kung paano inilarawan ni John the Beloved pag ang isang sanga ay nanatili sa puno. Ang sabi doon sa verse 4 to 5,
abides in me, and I in you, as the branch cannot bear fruits by itself, unless it abides in the vine. Neither can you, unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me, and I in him, he it is that bears much fruit, for apart from me, you can do nothing. Ang pananatili sa ating Panginoong Kristo ang siyang magbigay sa atin ng paglago, pamumuhay. Apart from Him, wala talagang paglago, mga kapatid. Kaya tayo po yung ni-remind na minsan, ito po yung lagi naming discussion sa BOT, bilang mga pastor, bilang member ng BOT, wala kaming ibang iniisip, kundi yung maglingkod tayo sa Panginoon ng disenyo na kung saan yung nais ng Diyos sa atin. Kaya sa habag at biyaya at katalinuhan ng Diyos na ipinagkaloob sa ating family camp committee sa pangunguna ng ating pastor Joshua, nabuo ang timang ito na babalik tayo sa disenyo ng Diyos. Kaya dinaan tayo. No? Ibinalik talaga tayo sa pagkahulog, pagkabagsak ng malalim. Napakalalim. Napakalawak. Napaganda ang illustration ng ating Pastor Joshua na pinakita. Na mismo hindi na nakita ang ating sarili kundi ang kasalanan na. Ngunit ang biyaya ng Diyos ay mas malawak. Sabi nga ni Pastor Pio, East at saka West, hindi talaga sobrang lawak, hindi kayang magtagpo. Ganon, kalalim ang biyaya ng Diyos para sa kapatawaran ng ating kasalanan. Dahil wala namang ibang iniisip ang Diyos sa atin, kundi ikaw at ako ay lumago ng puno ng paglilingkod at manumbalik ang perpektong pagsamba na ni-required ng Diyos sa atin. At ito ay sa magitan ni Kristo. Because the requirement of worship is to worship Him in spirit and in truth. Kaya nga, hindi lang yon. Pag ang bawat isa sa atin ay lumago sa ating personal na buhay, yung paglilingkod para sa iba, resulta na lamang po yun. At in fact, makita ang bawat isa sa atin. No? Punta na ako sa pangalawang punto na nais kong i-emphasize sa bawat isa sa atin. Para tayo lumago sa paglilingkod, mayroon lang akong dalawang bagay na emphasize dito. Una, ang paglilingkod natin sa iba. Diba? Balik muna tayo sa ating main text. Ang sabi doon, instead, they will live for Christ who died and was raised for them. So ang lahat na tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo at sa proseso ng banal na Espiritu ang kanyang salita, lumalim ang ating pananampalatayang Kristiyano at ito'y mag-usbong at magbunga ng karapat-dapat na paglilingkod sa iba. Anong sabi sa Philippians Philippians chapter 2, verse 3 to 5. Don't be selfish. Don't try to impress others. Be humble, thinking of others as better than yourselves. Don't look out only for your own interest, but take an interest in others too. You must have the same attitude that Christ Jesus had. Ito yung ipinakita ng tamang paglilingkod sa iba. Ang sabi ng Apostol Pablo, kung gawin natin yun, pag hindi lang natin iniisip ang ating sarili, kundi ang kapakanan ng iba, ganon ang kaisipan ng ating Panginoong Jesucristo.
one time nasambit ng ating Panginoon sa Kristo bago lagutan ang kanyang o bago siya ipako sa krus. Dahil sa bigat ng problema natin sa harapan ng Diyos at sa galit ng Diyos sa atin dahil sa kasalanan. Actually, hindi ang Diyos galit sa atin, kundi sa kasalanan. Hindi kaya tingnan ng Diyos tayo dahil sa ating kasalanan. Kaya nakita ng kanyang bugtong na anak bilang mag-execute sa kabayaran ng kasalanan na mayroon tayo. Minsan nabanggit niya ang katagang ito, Father, if you are willing, please take this cup away from me. But not my will, but your will be done. But your will be done. Ganon yung dapat inimpasize sa atin, inikalkate ni Apostol Pablo sa atin bilang paglago ng paglilingkod. Na makita natin ang concern ng bawat isa kagaya ng concern ng ating Panginoong Kristo. At yan ay visible, manifested sa bawat isa sa atin. Lalo na nung every time, tanungin ko ang Pastor Joshua, every time mag-meeting kami, pagdating sa ganitong activities, ang concern namin paano natin matugunan ang pangangailangan sa ganitong activities. Pero nakita ko sa bawat isa sa atin yung concern or ano bang Tagalog ng concern? Malasakit. Malasakit. Thank you, Pastor Joshua. Malasakit sa bawat isa. At praise be to God na dahil sa concern at malasakit ng bawat isa bilang kabahagi sa pamilya ng Hised Christian Community Baptist Church. Namit ang pangailangan ito dahil sa inyo at sa ating lahat bilang mayroong pagmalasakit sa bawat isa. At nagmanifest ito sa atin bilang lumago sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Hindi lang yon ang in-emphasize ko dito. Ang isa sa manifestation bilang mamuhay para kay Kristo, hindi lang yung concern natin sa bawat isa bilang magkakapatid. Pero pag yun naman ang sabi ni Pablo sa Galatians, chapter 6 o chapter 5, hindi ko malala yung verse, na magmalasakitan nyo ang bawat isa, lalo na ang kabahagi ng katawan ni Kristo. Pero ang the best na dapat makita sa atin ng bawat isa ay lumago. Nabanggit na rin ng ating Pastor Pio kahapon kung ano ang ating tema. Yan ay lifetime na yan, mga kapatid. To evangelize the lost, to edify the saints, and to exalt God. Walang ibang iniwan ng Diyos, walang ibang iniwan ng ating Panginoong Kristo bago siya umakyat sa langit. Ano yung iniwan niya para sa atin? Ano yung iniwan niya para sa atin, mga kapatid? Wala siyang ibang iniwan. Kundi ang sabi niya, go therefore and make disciples to all nations. Ako po ay naniniwala at nagpapasalamat sa Diyos na ang bawat isa sa atin ay equipped na sa pagpahayag ng Ebanghelyo ni Kristo. Ano yung naging hadlang? Maring balikan natin. Ako ba ay naka-inline sa disenyo ng Diyos bilang namuhay kay Kristo? Or ako ba ay namuhay ayon sa disenyo ng Diyos para kay Kristo? Yun yung isa sa pinakamahalagang bagay na matutunan dapat natin bilang lumago tayo sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. At sinabi ko na nga sa inyo, mula nung tayo tinagpo ng Diyos sa pagitan ni Kristo, ibinalik na tayo sa disenyo ng paglago.
Kaya ni minsan wala akong isang nagbasa sa Bible na ang isang Kristiyano ay hindi lumago. At in fact, maraming paglalarawan ang mga anak ng Diyos sa mga bagay na ikaw at ako ay lumago. At dito ako mag-end sa paglalarawan ito. Sa Psalms chapter 92, verses 12 to 14, ang sabi doon, "The righteous will flourish like a palm tree. They will grow like a cedar of Lebanon, planted in the house of the Lord. They will flourish in the court of our God. They will still bear fruit in old age. They will speak praise and grain." Itong mga righteous na ito, mga kapatid, dito ginagamit dito itong termino na maaaring dati kaaway tayo ng Diyos at naging kaibigan tayo ng Diyos. Pero sa New Testament, particularly sa case pa ni Pablo, ang term na ginagamit niya ay justification. Ikaw at ako ay justified na, pinawalang sala na ng Diyos sa magitan ni Kristo. Kaya naman, ang sabi ng salita ng Diyos, tayo'y lumago katulad ng palm tree. Ano bang simbolismo o significance ng palm tree sa Bible? May palm tree ba sa Pilipinas? Mayroon, no? Pero usually ito sa Middle East. Ano bang significance ng palm tree? You are now victorious, triumphant. Remember when Jesus entered sa Jerusalem, yung palaspas mula sa palm tree ng dahon, it signifies victory, triumphant. Like a cedar of Lebanon. No? May dalawang paglalarawan ang mga pinawalang sala ng Diyos. Isang palm tree at isang cedar of Lebanon. Ang significance nito, durability, stability, strength, and majesty. Itong mga katangian ito, ay ito talaga yung disenyo ng Diyos sa atin. At ito'y tinapos na ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya, ni-remind tayo ulit na ikaw at ako, kapatid, after we are forgiven totally, ikaw at ako ay lumago na kagaya ng puno ng palm tree at kagaya ng puno ng cedar of Lebanon. We must go and continue hearing and proclaiming the gospel, which is the ultimate message and the forgiveness of sin to all who believe. Tayo manalangin. Maraming pong salamat, Panginoon, sa iyong salita na nagpaalala sa amin. Salamat po na sa simula pa nung Friday, itinuturo mo sa amin kung paano ang aming buhay bago kami iyong itinagpo. Kami nahulog mula sa pagkakasala at salamat po dahil sa iyong malawak na biyaya ayon sa iyong salita. Sa lalim ng aming pagkahulog, walang ibang umakyat, kundi ang siyang bumaba, ang iyong bugtong na anak, upang haunin kami mula sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. At salamat sa pananampalatayang ito. Hindi po aksidente ng Hised Community Church ay iyong itinatag para magpatuloy ang mensaheng ito hanggang sa iyong muling pagbalik ang Ebanghelyo ni Kristo. Salamat kay Pastor Joshua sa malinaw na kapayagan patungkol sa aming pagkahulog sa kasalanan. At salamat po sa buhay ni Pastor Pio
sa malalim at malawak na paliwanag niya patungkol sa kapatawaran ng aming kasalanan. At sa oras na ito, bilang pag-conclude sa tema ng aming family camp, ipinakita niyo sa amin na kami pala talaga ay lumago na. Marahil hindi lang malinaw sa amin ang paglagong ito. At salamat po na sa teksto na ipinakita niyo sa amin ngayon na ang lahat na na kay Kristo ay umusbong ang paglago mula nito. At hindi lamang kami lumago sa aming buhay, mananampalataya, kundi kami lumago at disenyo para sa bawat isa sa amin at para sa Ebanghelyo ni Kristo. Kaya marami pong salamat sa introduction kanina na kung paano mo ginawa ang disenyo ng Biblia, kung paano mo inalis ang kasalanan doon sa Revelation 20 at ibinalik mo ang Genesis 1 and 2 sa disenyo sa pagitan ng Revelation 21-22. Na yun yung magandang plano mo sa amin. At patuloy namin gampanan habang kami nandito pa sa mundong ito. Gamitin mo ang bawat isa sa amin. At tulungan mo po kami bilang pinagkatiwalaan mo ng gawain sa HESED. Ang bawat pastor, ang bawat leader, para ihanda sa malawak na gawain ng Ebanghelyo ito. Ito po aming dalangin pasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Tayo po ay pinagpala. Amen, no? So, kung sino po nakaisip ng tema ng ating camp ngayon, no? Ay props po at kudos. Sapagkat talagang ako po ay na-bless, no? Ipinaalala sa akin na ako isang makasalanan. Ipinaalala rin sa akin na ako ay pinatawad. At ngayon naman, bilang response ng isang taong makasalanan at pinatawad, yung buhay dapat natin nagpo-flourish, no? Ibig sabihin, nagbubunga, nananagana, gumaganda. Diba? So bilang response ng taong nakaranas ng pagpapatawa. So salamat po sa tatlong pastor na ginamit. At alam ko, bukod sa akin, kayo po ay natuto. At salamat din sa paalala kay pastor na apart from Christ, no, we can do nothing. Kaya nga tinawag tayong Christian di ba? Kaya tinawag tayong Christian Alisin natin yung salitang Kristo. Yan. Alisin natin yung salitang Christ sa salitang Christian. Ano matitirang letter? I-A-N. Si Ian. Tayo si Ian, no? Pag inalis si Kristo, tayo si Ian. Which is, I am nothing. So without Christ, we are nothing, no? Alisin natin yung si Kristo sa buhay natin. Tayo ay wala. No? So salamat po sa paalala. So dapat po yung buhay natin, sabi ay nag-excel, nananagana, nagbubunga, no? So nagpo-progress. Kung ano man yung gagawin natin sa Panginoon, ibigay natin yung best natin. That as if yun na yung huling araw na paglilingkuran natin siya. So kung makanta tayo ngayong umaga, kumanta tayo as if ito na yung huling araw na kakantahan natin siya. No? Inanyayahan ko po kayo na magsita yung lahat. At parang wala. Meron ba? Ayan, at tayo po ay kumanta. At paalala sabi dyan, no, in the service of the King, every talent I will bring. So kung ano man po, yung meron tayo, possessions, talent, time, ibigay natin sa Panginoon. Hindi po natin, I am happy in the service of the King. So wala, siyempre pag sinabing I am happy, walang kumakanta na nakasimangot na parang nalugi, no? Pag sinabing I am happy, pakita natin na tayo ay masaya. Ayan. Kahit na wala sa tono, at least masaya. Yan. Hindi ba natin, I am happy in the service of the King. Happy in the service
makatayo. For our offertory exhortation, let me read to you 2 Corinthians chapter 9, verses 6 to 8. At ito po ang sinasabi. At ito ang ibig kong sabihin, ang nag-aasik ng bahagya ay mag-aani rin ng bahagya. At ang nag-aasik ng sagana ay mag-aani rin ng sagana. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi mabigat sa kalooban o dala ng pangangailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. At kaya ng Diyos na pasaganahin ang lahat ng biyaya sa inyo upang sa pagkakaroon ninyo ng sapat sa lahat ng bagay ay palagi kayong sumagana sa bawat mabuting gawa. Purihin ng Diyos sa kanyang mga salita. Maaari na po tayo magtungo sa harap upang dalhin ang ating mga offering. Ang tithes po natin ay pagbalik na po natin sa ating mga HESED local. So ngayon po ay offering lang ang ating dadalhin. Tayo pong lahat ay isa pang tumayo as we sing our doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na nagkakaloob ng lahat ng aming mga pangangailangan. Salamat sa iyong kabutihan, Panginoon, katapatan, maging sa paalaala, buhat sa inyong salita. Narito po ang bawat anak mo as you have commanded us to support and bring whatever na mayroon kami sa inyo pong gawain. We pray na pagpalain niyo po, Panginoon, ang mga offering na ito at kasangkapanin mo ang patuloy na magamit sa inyo pong gawain. Binabalik namin lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po tayo. And also to lead us for our closing hymn, tawagin po natin muli ang Brother Bell. And then pagkatapos po niyan ay closing prayer. Magsitayo po tayo ulit lahat. At after po na itong ating closing song, ay pangunahan po tayong Pastor Teo sa ating closing prayer. Awitin po natin, Wonderful Grace of Jesus. Taking
Tayo ay manalangin. Dakilang Diyos, makapangyarihan at banal, malikha ng langit at lupa, kami ay nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa 3 araw na iyo pong ipinahintulot na kami ay narito sa lugar na ito, Panginoon. Mga bagay na narinig, mga bagay na pinag-aralan, mga karanasan at mga masasayang sandali na aming pinamalagi sa lugar nito ay dahil lamang, Panginoon, sa biyaya mo. Ang aming puso ay nagalak at nagagalak sa mga sandaling ito, Panginoon, dahil sa iyong ginawa. Subalit nais namin, Panginoon, na ang lahat ng karanasan at katotohanan ng aming natutunan ay hindi lamang mailagay sa isang damdamin o isang kagalakan, kundi ito ay mailagay sa isang katotohanan hindi malilimutan. Alam po namin, Panginoon, na ang aming kagalakan at kasiyahan ay maaring unti-unting huhupa matapos ang araw po nito. Maaring ang naging excitement na aming naramdaman simula nung unang araw hanggang mga sandaling ito ay unti-unting huhupa kapag kami ay bumalik na sa aming mga lugar. Kaya, Panginoon, hindi namin nais na ilagay lamang sa emosyon ang lahat ng aming naging karanasan, kundi ang iyong katotohanan ang maging pundasyon na hindi namin dapat malimutan. Salamat, Panginoon, sa mensaheng aming napakinggan sa mga sandaling ito ng katotohanan ang isang anak mo na nagkaroon ng tunay na kaligtasan sa iyo ay dapat natural na siya'y nagbubunga sa kanyang pananampalataya. Isang natural at expected na resulta sa amin ang kami ay mag-flourish sa aming paglakad bilang iyong mga anak. Dalangin namin, O Diyos, sa aming pagkakaroon ng kaalaman sa katotohanan ito. Sa iyong biyaya, sa tulong ng iyong banal na Espiritu, makultivate nawa sa aming mga puso at isipan ang aming relasyon upang kami ay lumagunga sa iyo. Sa amin pong bawat kanya-kanyang lokal na iglesia, dalangin namin, O Diyos, ang pagyabong ng paglilingkod. Dalangin namin, O Diyos, ang pagbubunga ng paglilingkod. Kasabay ng mundong patuloy na sumasama, nawa kasabay din ng iyong iglesia ay patuloy na mananagana. Kasabay na kasalanang patuloy na lumalagana, nawa kasabay din na ang iyong mga anak ay patuloy na nagbubunga. Isang katotohanan na nais namin babaunin sa aming paglisan sa lugar dito. Salamat sa iyo pong anak at lingkod na ginamit ang aming pong Pastor Ed sa pagbibigay ng mga paalalang ito. Salamat din sa bawat isa na iyong ginamit na nagbigay ng awitin, nagpaawit at mga instrumentalist na sa mga sandaling ito ay nagbunga ang kanilang paglilingkod at ang kanilang ginawang ito ay pagpapakita ng pag-flourish nila sa kanilang buhay paglilingkod sa iyo. Kaya, Panginoon, nawa ikaw ay aming napapurihan, aming naparangalan sa umaga pong ito. At dalangin namin sa natitira pang oras namin sa lugar nito, Panginoon, pagpalain mo kami hanggang kami ay makalisan ng payapa, may masaganang natutunan at may pusong puno ng kagalakan at mga paa at kamay na handang gumanap na tungkulin sa aming mga paglilingkod. Salamat, O Diyos, sa mga committees na sila nag-isip, nagplano, naghanda, Panginoon, sa Camp 2025 na ito. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang aming naging head sa camp nito, ang Pastor Joshua.
sa kanyang naging pangunguna at ang mga members ng bawat committee, Panginoon, na gumanap ng kanilang mga tungkulin. At ganun din sa bawat pamilya, sa bawat membro na tumugon sa panawagan ng pakikilahok sa napakahalaga at napakalaking event po na ito. Salamat sa mga kaibigan, salamat sa mga kakilala na tumulong, maiproduce ang aming mga dapat kakailanganin pinansyal. Salamat sa bawat pamilya na nag-ipon at talagang nagbigay ng panahon. Salamat din sa lugar na ito na naging bukas para sa amin sa kanilang pagtanggap. Ito ay naging aming pansamantalang kanlungan sa loob ng 3 araw. Pagpalain po. At muli namin inaalaala ang aming mga kapatid na hindi namin nakasama. Panginoon, ang aming pong idinudulog sa iyo ay abutin mo sila sa kanilang kalagayan. Ano man ang kanila pong sitwasyon ngayon at saan man sila naroon, nawa ay abutin mo sila ng iyong pong biyaya. At sa mga susunod na araw ay makapiling namin sila sa kanya naming mga pananampalataya. Now to Him who is able to do far more abundantly than all that we ask or think, according to the power at work within us, to Him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen. Amen. Ayan, so purihin po ang Panginoon sa ating natapos na panambahan. Pero hindi pa po nagko-conclude ang ating pong family camp. Ano po? Mamaya pa po ang tapos ng ating family camp, mamaya after ng awarding. And even after awarding, ay pwede pa po kayong mag-swimming sa mga gustong mag-stay. Hanggang 5 p.m. po tayo allowed mag-stay sa Island. Pero sa mga rooms po ay hanggang 3 p.m. po tayo. So, by 3 p.m., make sure po na ang bawat rooms ay wala na pong mga gamit. Kasi it's their time, yung staff po ng Island, it's their time to check. I-check po nila yan. Kung may naiwang mga gamit, kung may nasira ba, kung ano bang nangyari, ano po. At pagkatapos po natin dito, ngayon, sa ating lugar na ito ngayong kinaroroonan, diretso po tayo ng 12 o'clock sa kainan. Kakain po tayo, magla-lunch. And after lunch, ay magbibihis na po tayo ng, ano po, camp shirt, yung ating pong camp shirt. Yung iba po nakabihis na, okay po yan. At least hindi na po kayo magkukonsume ng extra time for changing, ano po. So again, pagkagaling po natin dito, pagkatapos natin dito, anong oras na po ba? Time check. Ngayon po ay 11:45. O sakto, kung makaalis po dahil dito nang wala pang 12, magpalit na po tayo, pwede rin po yun. Para habang kumakain, nakapagpalit na po tayo, lahat tayo naka-gray na. And pagka 12, kakain tayo. After ng pagkain, saan po tayo dediretso? Dito po tayo dediretso. By 1 p.m., magsa-start po ang ating awarding. Okay po, awarding po yun. Sa palagay niyo po, sinong nanalo? Sinong nag-champion sa dalawang grupo? Ang team Redeemed o ang team Focus? Okay, sino po sa palagay ninyo? Redeemed. O yung Focus, sa sana? Sa mga Focus. Okay. Nawala. Wala na po. Yun lang. Katatapos lang ang ceremony ni Pastor Ed. Ano, nawala na yung Focus. Okay. Sino kaya ang nanalo? Siyempre, medyo obvious na yung nanalo sa ano, sa mga games. Pero ang kaabang-abang po dito, ito kasi yung ano ang pinaka-defining or deciding factor kung sino mananalo itong banner. Sino kaya sa palagay ninyo? Okay?
At may pahabol kong announcement si Kuya Randy, I think. Okay, for the additional announcement, we all know na yung lugar ay siyempre Bulacan. Although hindi natin minamaliit, meron tayong signal. Kaso it's supposed to be 5G, nagiging 4G or lower. Okay, so pagbalik po natin sa kanya-kanyang tahanan, I would like to encourage everyone, especially lahat po na naka-experience ng ating Family Camp 2025, to check on the link na sinend ko po sa GC ng Board of Trustees. Sila po, yung mga pastor natin ang magsisend, even dun sa Family Camp GC as well. Kayo po ang magsisend ng link sa mga HESED local GC. What is this link? It is an evaluation about our experience here. So it has 5 sections. Yung huli ay open-ended question. Pwede po kayo mag-type doon ng short answer. Magkukwento kayo kung ano yung na-experience ninyo. So lahat po nandoon in terms of logistics, food, yung staff at family camp committee, how they treat you, kung may mga concern kayo, na-address ba? Yung mga speaker, lahat po nandoon. Pakisagutan po. Okay? And then, after siguro 3 days, baka lahat nakapagsagot na, I will consolidate at magagawa po ang Family Camp Committee ng report para i-forward po sa Board of Trustee meeting every first Sunday of the month. And also, pag nakasagot na po kayo doon, mag-send po kami ng token of appreciation. So maganda ito, souvenir. Pero kung hindi kayo nakasagot, do not expect na may matatanggap. Bakit namin ginawa yon? Just to encourage everyone po na pag may ganito, hanggang sa dulo. Kasi yung iba, evaluation lang naman yan. Hindi po. Napakalaking halaga po nito para sa committee at sa board. Kasi every year meron tayong family camp, right? So, ito yung magiging barometer namin, yung panukat. Para malaman kung ano po yung inyong saloobin. Upang mas lalo pa naming mapaghusay ang sabi nga, itong ganitong gawain. Diba? Yung place, yung food. Yan. So yun po. So I encourage everyone. So with that, ayan, 11:49, so meron pang time. Tayo pong lahat ay tumayo. Wala na yung mga tutugtog. Pero ano ba? Pastor, kahit acoustic lang. Let us shake hands bago tayo magpunta sa mga room para magpalit. And let us sing, Oh, I love you with the love of the Lord. Oh, I love